Ang pagbagsak ni Adan, mula nang magsimula ang kasaysayan ng kasalanan sa pagbagsak ni Adan, ang tanging paraan para makabalik ang tao sa Diyos ay sa pamamagitan sa sakripisyo sa templo. At sila, sa buong prosesong iyon ng pagbabalik sa Panginoon, tinatawag din natin itong gawaing pagbabayad sala. Ang buong prosesong iyon ay nangangailangan ng isang tagapamagitan, isang taong mamamahala sa proseso. At ang taong iyon sa templo ay tinatawag na pari o mataas na saserdote. At ang mataas na saserdote ay binigyan ng gawaing ito, tulad ng kay Adan na binigyan ng isang gawain sa hardin ng Eden. At maaring malito ka, ngunit dahil ang mga paksa ay napaka magkakaugnay, karaniwang iisang tema ng kasaysayan ng pagtubos. Bagamat pinag-aaralan natin ang Aklat 6 at Aklat 11, sa palagay ko ay nakikita natin ang koneksyon doon. At pinag-aaralan namin ang tungkol sa mga templo at ang pagpapanumbalik muling pagtatayo ng templo at ng bayan ng Diyos. Ang papel ng mataas na saserdote ay gumaganap ng napakahalagang papel dito. Kasaysayan nga pagtudos. Kaya naman, sa buong panahon, mula sa pagbagsak hanggang sa katapusan, kailangan ng isang tagapamagitan, lalo na sa lumang tipan. At alam naton na ang walang hanggang tagapamamagitan, ang siyang mamamagitan sa aton at sa Ama ay si Hesukristo. At mula kay Hesukristo, hindi na natin kailangan ng ibang tagapamagitan. Hindi namin kailangan si Santa Maria o si San Pedro o isang pastor para humadlang sa pagitan ninyo o ni Hesukristo. Ang kailangan lang naton ay ang pangalan Hesukristo. Siya ang ating panghuli at walang hanggang mataas na saserdote na siyang gumawa na ng gawain ng pagbabayad sala para sa atin. Amen? Kaya pag-isipan natin kung paano si Jesus. Siya ang mataas na saserdote, isang walang hanggang mataas na saserdote para sa aton. At pinag-aralan natin ang tungkol sa mga anak ni Aaron, mga inapo ni Aaron. Pinatawag din natin itong mga pari ayon sa orde ni Aaron. Paano mo naalala ang kasaysayan, ang mga henerasyong ating pinag-aaral, kung gaano sila nagkasala, kung gaano sila kasamaan, dahil sila ay mga tao lamang at hindi sila mga walang hanggang mataas na saserdote. Kaya, paanong si Jesus ang ating walang hanggang mataas na saserdote? Una, si Hesukristo ang mataas na saserdote na nakikiramay sa aton mga kahinaan. Di tulad ng mga tiwaling mataas na saserdote na nang-agaw ng kapangyarihan at ubuson ng kanilang kapangyarihan upang tapakan ang mahihinang bayan. Si Jesus ay bumaba, nagpakumbaba, hanggang sa ating antas kung saan niya nararamdaman at nadaraanan ang mga hirap at pagsubok. Basahon natin ang Hebreyo, Kabanata 4, versikulo 14 hanggang 16. Mga Hebreyo 4, 14 hanggang 16. Kaya nga, yamang mayroon tayong isang dakilang mataas na pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus, ang anak ng Diyos, ay panghawakan nating matibay ang ating pagpapahayag. Sapagkat wala tayong isang mataas na pari na hindi maaaring makiramay sa atong mga kahinaan. Tingnan ang salitang ito na nakikiramay, simpatiko. Ang pateyo ay nagmumula sa ugat upang makaramdam ng sakit. Ang ibig sabihin ng maramdaman ay maramdaman, ngunit maari itong maiugnay sa pagdama ng sakit o pagdurusa. At simpatiya o pakikiramay. Ang ibig sabihin ng som ay magkasama. Siya ang nakakaramdam ng sakit, ng ating sakit, kasama naton. Kaya nga, sinasabi nito, sapagkat wala tayong isang mataas na saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga bagay. Kung ano tayo, ngulit walang kasalanan. Kaya masasabi natin, hindi alam ang Diyos.
mga tuksong pinagdadaanan ko araw-araw. Ngunit sinasabi sa atin ng Hebreyo Kabanata 4, versikulo 14 hanggang 15 na ginagawa niya. Alam niya talaga ang pakiramdam ng natutukso. Alam niya kung gaano kahirap malampasan ang mga tuksong pinagdadaanan natin. Muli, ngunit isa na tinukso sa lahat na bagay, gaya naton, ngunit walang kasalanan. Kaya't lumapit tayo ng may pagtitiwala sa trono ng biyaya upang tayo'y magtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Gaano kadalas sa buong ebanghelyo na sinasabi ba nito na nakaramdam siyang habag para sa kanila? Hayaan ninyong ilista ko lang ang ilang mga talata kung saan sinasabi iyan. Mateo 9:36, 15:32, 20:34. Marcos 1, talata 41. Kabanata 6, versikulo 34. Lucas, Kabanata 7, mga talata 12 at 3. Bumaba si Jesus sa atin na hindi naman kailangan bumaba. Si Jesus, na siyang Diyos sa kahariang ng langit, ay bumaba sa ating anyo, sa ating sariling kahinaan, limitado tulad natin, kinakilanglangan pumunta sa banyo, nagkasakit, lahat ng uri ng bagay, mahina, limitado ng panahon at espasyo, at kahit sa edad at sakit. Bumaba si Jesus upang siya ay makasama natin. Ibig sabihin ay maaari siyang makaramdam kasama natin. Kaya niyang maranasan ang pinagdadaanan natin. Siya mismo ay pinukso sa lahat ng paraan, sa lahat ng iba't ibang paraan. Mula nang siya ay dumating sa lupa, hanggang sa siya ay ipinako sa krus. Kahirapan, sakit, pagtanggi, gutom, ginaw. At kaya sa buong buhay niya, si Reverend Abraham Park ang autor. Sa iba pang mga sermon, sinabi niya, noong si Jesus ay nakabayubay sa krus, o noong si Jesus ay namatay para sa atin, kung hindi mo maiugnay ang pangyayari ng pagpapako sa krus 2,000 taon na ang nakalilipas, maari mo itong isipin sa ganitong paraan. Hinuha ni Jesus ang lahat ng iyong karamdaman, lahat ng iyong sakit na pinagdadaanan mo sa buhayon mo, lahat ng iyon ay pinagsama-sama. Pinagsama-sama natin ang lahat, ang ating kalungkutan, ang ating depresyon, ang ating karamdaman, ang ating kanser, ang ating pagtanggi, ang ating mga kalungkutan, lahat ng iyon, at basta na lang ibinuhos iyon sa Kanya. At tinuha niya lahat. Nararanasan niya ang lahat ng iyon ng sabay-sabay. Hindi lang para sa akin, para sa buong sangkatauhan, para sa buong sangkatauhan. Kaya nga niya nasasabing, nakikiramay ako sa iyo. Kaya kapag tayo ay nananalangin kay Jesus, taos puso kong idinadalangin na mapagtanto at maniwala kayo na si Jesus ay nakikiramay sa akon. Alam ni Jesus ang pinagdadaanan ko. Alam ni Jesus at naranasan na niya ito noon ta. At sabi niya, ginawa ko. Napagdaanan ko ito ng walang kasalanan. Kaya mo rin. Amen? Pangalawa, si Hesukristo lamang ang mataas na saserdote na nagtataglay ng tunay na mga kwalifikasyon ng mataas na pagkasaserdote. Sa pamamagitan ng talaangkanan ng mataas na saserdote, mga henerasyon ng mga mataas na saserdote sa orden ni Aaron, nakita natin na marami sa kanila ay hindi man lang kwalifikado na maging mga mataas na saserdote. Inatalakay sa Hebreyo, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 10, ang mga kwalifikasyon ng isang mataas na saserdote. Bilang kinatawan ng bayan ng Diyos, ang mataas na saserdote ay dapat gumawa ng pagbabayad sala para sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpasok ng mag-isa sa dakong kabanal-banalan upang mag-alay ng mga handog ayon sa utos ng Diyos. Ang kanyang tungkulin ay gabayan ang mga tao upang makabuo sila ng maayos na relasyon sa Diyos.
Kaya may dalawang pangunahing kwalifikasyon para sa mataas na saserdote. Una, ang mataas na saserdote ay dapat kunin mula sa mga tao. Kailangan niyang maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At dahil dito, kailangan siyang kunin mula sa mga tao. Kailangan makipag-ugnayan sa sangkatauhan. Kailangan maging tao sa madaling salita. Kailangan ibahagi tulad ng pagdamay sa atin ni Jesus. Kailangan maibahagi ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang sitwasyon. Ngunit kasabay nito, ang Diyos ay Espiritu. Kaya kailangan niyang makipag-ugnayan o magkaroon ng ganitong koneksyon, espiritual na koneksyon sa Diyos. Kaya dapat kayanin niya ang pareho. At ganoon nga mismo nilikha si Adan. Nilikha ang Diyos si Adan upang makaugnay siya sa mga nilikha, mga nilalang. Ngunit kasabay nito, makipag-ugnayan at makipag-usap sa Diyos. At maniniwala ako na iyan ang uri ng matao na kailangan nating maging. Na tayo ay maging taong makakaugnay sa makipag-ugnayan sa isa't isa, ngunit makipag-ugnayan din sa Diyos, at iyan ang magiging dahilan upang maging tama ang krus. Kaya naman ang mataas na pari ay kinakailangan kunin mula sa mga tao, sapagkat ang bawat mataas na pari na kinuha mula sa mga tao ay itinalaga para sa mga tao sa mga bagay na naukol sa Diyos, upang mag-alay ng mga kaloob at mga hain para sa mga kasalanan. Sinasabi sa atin sa Juan Kabanata 1, versikulo 14 na si Jesus, ang salita, ay nagkatawang tao na nahan sa gitna natin. Sa Hebreyo Kabanata 5, versikulo 7, noong mga araw ng kaniyang laman, siya'y nag-alay ng mga panalangin at mga daing na may malakas na pagtangis at mga luha sa may kapangyarihang magligtas sa kaniya mula sa kamatayan. At narinig siya dahil sa kaniyang tangkad. Si Jesus ay Diyos. Ngunit siya ay bubaba sa lupang ito, sa laman upang makasama natin. At hindi lang iyon, dumating siya sa isang lugar kung saan kailangan din niyang manalangin. Hindi niya kailangan manalangin, ngunit nanalangin siya para sa amin. Ginawa niya ang mga bagay na ginagawa natin noon. At isa sa mga dahilan ay para turuan tayo. Sa ngalan namin, ngunit kasabay nito upang ipakita sa amin ang isang halimbawa kung ano ang kailangan naming gawin. Bilang mga batang inaampon upang tawagin bungoon, mga anak na lalaki at babaeng ang Diyos. Pangalawang kwalifikasyon, ang mataas na saserdote ay dapat na italaga mismo ng Diyos. Hebreo 5, versikulo 4, at walang taong tumatanggap ng karangalan sa kaniyang sarili, kundi tinatanggap ito kapag tinawag siya ng Diyos, gaya ni Aaron. Mga versikulo 8 at 9, bagamat siya'y anak, natuto siya ng pagsunod sa mga bagay na kaniyang tiniis, at nang siya'y mapaging sakdal, siya'y naging pinagmunulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kaniya. Kaya tinawag siya ng Diyos tulad ni Aaron upang maging saserdote, ang mataas na saserdote. At si Jesus ang mataas na saserdote na siyang angkla ng atong mga kaluluwa. Na Hebreyo, Kabanata 6, mga talata 19 at 20. Sinasabi nito, ang pag-asang ito ang siyang angkla ng ating kaluluwa, isang pag-asang tiyak at matatag na pumasok sa loob ng tabing kung saan pumasok si Jesus bilang ating tagapagpauna na naging mataas na saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Angkor, alam ba kung ano ang angkor? Ano ang ginagawa ng angkor? Tinitiyak nito na ang bangka o barko ay hindi lumulutang palayo. Nanatili itong hindi gumagalaw. Nanapili ito kahit may hangin at alon, hindi titigil ang bangka. Tama ba? Si Jesus ang naging angkla sa pamamagitan ng pagpasok sa tabing, naging
Walang hanggang mataas na saserdote ayon sa orden ni Melkisedek. Kung tatanggapin natin si Jesus bilang ating walang hanggang mataas na pari, siya ang nagiging angkla ng atong buhay. Kapag siya ang naging angkla ng ating pananampalataya at buhay, hindi tayo dapat masyadong mawala ng pag-asa. Ngunit kapag ikaw ay nanginginig, kapag ikaw ay hinahampas dito at doon ng mga alon ng mundong ito at kasalanan at mga tukso, kailangan nating mag-ingat para masiguro kung ang kadina ay konektado o naputol na. Nakakonekta pa rin ba ako sa angkla ng ating buhay? O sa tingin ko ba ay naniniwala ako kay Jesus? Napapansin mo ba na paulit-ulit ko na itong sinasabi nitong mga nakaraang araw? Naniniwala ka ba talaga kay Jesus? Iyan ang isang bagay na tinatanong ko sa sarili ko. Isang bagay na kailangan nating itanong sa ating mga sarili. Dahil maraming Kristiyano o maraming bisis, kahit ako mismo, ang maaring magtanong sa aking sarili. Nililinglang ko ba ang aking sarili? Naliligaw ba ako o nagkakamali na talagang naniniwala ako kay Jesus, gayong hindi naman talaga? Dahil ang ibig kong sabihin, siyempre, mayroon akong kumpirmasyon na ako ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Pero ang tinutukoy ko ay ang pang-araw-araw nating buhay. Namubuhay ba ako bilang isang tunay na mananampalataya ni Hesukristo? At kung ang aking mga kilos at salita ay hindi sumusunod, kailangan kong tunay na pag-isipan at hulaan ang pinagmulan ng aking mga salita at kilos na siyang aking puso. At ang pusong iyan ay nagmumula sa akong espiritu, sa akong pananampalataya. At kaya, muli, si Jesus ba talaga ang angkla ng iyong buhay? O patuloy ka pa rin natatapon dito at doon? Hindi mo ba nahanap ang angkla? Ang dalawang angkla ng ating pananampalataya ay ang mga katotohanang hindi nagbago, ang pangako at sumpa ng Diyos. Ayon sa Hebreo 6:17 at 11, ang pangako at sumpa ng Diyos, at ito ang aton mga matibay na pag-asa, kaya sa pamamagitan ni Hesukristo, maibaba naton ang mga angkla na to patungo sa kaharian ng Diyos na hindi matitinag. Kung tayo ay ligtas, ang ating buhay, ang ating pang-araw-araw na buhay, ay maaaring maging mas ligtas. Hindi natin kailangang lumulutang-lutang, gumagala. Inihambing ng senior pastor, may akda ng seryeng History of Redemption, buhay ng mga hindi naligtas bilang paano ko ito ihahambing sa mga palaka, mga pagkaon nga naglutaw-lutaw sa mismong ibabaw sa tubig, nga makita sa lawa. May katuturan ba iyon? Nagkaroon ka na ba ng goldfish? Isang maliit na goldfish, ano ang tawag mo rito? Aquarium o mangkok. At bibigyan mo silang pagkain, ba? Kapag nagbibigay ka ng pagkain, ano ang ginagawa nito? Lumulutang lang ito sa paligid ng tugid. Iyan ang pinag-uusapan natin. Ang marupok na pagkain na iyon, iyan ang buhay namin. Kapag wala sa aton ang angkla ni Hesukristo. Pero ang angkla na iyon aniya ay ang pangako ng Diyos at ang sumpa. Nasa iyo ba ang pangako ng Diyos? Ito ang 66 na tipan at 66 na aklat, pangako ng Diyos. Ngunit higit pa riyan, ang Diyos, si Jesus na naninirahan sa atin, si Jesus na nagpapatawad sa atin mga kasalanan, nagbabayad sala para sa atin, at sinasabi rin sa atin na siya ay daratong at dadalhin tayo pa uwi sa kaharian ng Diyos. Iyan ang tipan at pangako. Ginawa ang pangakong iyan maging lubos na sigurado at matatag upang ito ay maging angkla ng aton mga kaluluwa. Na kahit na mag-away tayo, alam mo na,
Maiisip mo rin ako, di ba? Angkla sa ilalim ng dagat at ang kadinang konektado sa bangka o barko. At may hangin at alon, ang barko ay maaring gumalaw at maging magpalipat-lipat at lumulutang dito at doon. Pero hanggang doon lang ang kaya nito dahil konektado ito sa angkla. Minsan ang buhay natin ay maaring mabugot hanggang sa isang punto, ngunit hindi naman ito abot sa ganito. Kapag nananalangin tayo para sa ating mga anak na paghalagala o mga taong itinatapon kung saan-saan ng mga kasalanan ng mundong ito, manalangin po kayo, manalangin tayo. Nais siyang magiging Diyos, si Jesus ang magiging angkla ng kanilang buhay upang kahit na sila ay maalog, hindi sila makakarating ng higit pa kaysa sa ang mga hangganan pinahihintulutan sa kanila ng Diyos. Tiyak na babalik sila kung saan sila dapat naroon kapag humupa ng hangin, kung saan dapat tayo naroon. Ang-apat, si Hesukristo ay isa pang mataas na saserdote na dumating ayon sa orden ni Melkisedek. Pag-isipan muna natin ang pagkakasunod-sunod ng masalita. Kaayusan sa Hebreyo, ikaw ba? Kabanata 5, talata 10 ay mga taksi, hindi mga taksi. Parang taxi, pero ito ay isang terminong militar na nagpapahiwatig ng maayos na pagkakaayos at nangangahulugang kaugnayan, kaayusan, pag-align o ranggo. Gayun din, ang pariralang ayon sa umo, kata sa Grieko, ay isang pang-ukol na may kahulugang ayon sa o pagkatapos. Kaya ayon sa utos, ang ibig sabihin ay nakatayo sa iisang pila sa likod ng isang tao, tama ba? Kaya kapag pumila ka, titingnan mo lang ang taong nasa harap mo at siguraduhin nasa likuran ka lang sa iisang pila, hindi alam mo na o ayon sa pagkakasunod-sunod. At iyon ang pinag-uusapan nito. Sinasabi sa Hebreo 5, versikulo 10, siya ay hinirang ng Diyos bilang mataas na saserdote ayon sa orden ni Melkisedek. Kaya siya ay itinalaga ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, sige, pumunta ka sa pilang iyan. Alimin niya. Parang sumusuporta kay Melchizedek. Kung gayon, sino si Melchizedek? Una, si Melchizedek ay ang hari ng kapayapaan at hari ng katuwiran. Siya ang hari ng Salem at ang kanyang tanalan ay Melchizedek. At ang ibig sa buto ni Melchizedek ay aking hari, at ang ibig sa buto ni Zedek ay katuwiran, aking hari ng katuwiran. Hari ng Shalem, ang Shalem ay kapayapaan. Ngayon, sa darating na linggo, marahil at noon din, napag-usapan natin ang konsepto ng tunay Sabat, Shabbat, pahinga. At iyon ang humahantong sa konsepto sa Shalom. At ang Shalom ay kapayapaan, ngunit kapayapaan. Hindi dahil wala akong ibang magawa. Kapayapaan dahil ang Diyos ang may kontrol. Kapayapaan dahil nasa akin ang angkla. Gaano man kalakas ang hangin o alon, alam kong mayroon akong angkla na iyon, kaya hindi ko kailangang mag-alala. Ayan ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay kapag ang kaaway ay nawasak ng aking hari. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng digmaan, kundi ang kapayapaan ay ang pagsunod sa isang commander na sumusuporta sa isang commander na may kakayahan. Ang kapayapaan ay ang pamumuhay sa isang bansa kung saan maari kang magtiwala sa gobyerno ng 100%. At ang ganitong uri ng pamahalaan ay umiira lamang kapag ang Diyos ang hari ng pamahalaan iyon. At kaya iyan ang kapayapaan. Kaya kapag sinasabing hari ng kapayapaan, hari ng katuwiran, ang tinutukoy niya ay ang hari ng mundo na Sabat. Ang hari ng mundo, ang kaharian ng walang hanggang kapahingahan.
Sino yon? Pangalawa, binasbasan ni Melchizedek si Abraham. May tinapay at alak? Genesis, Kabanata 14, nang makipagdigma si Abraham laban sa apat na magkakaalyadong bansa at sa biyayang Diyos, kayang dinaig, kayang tinalo sila, kayang itinulak sila palabas, at kayang pinropektahan ang mga hangganan na ipinahintulot sa kanila ng Diyos. Ipinangako sa kanya ng Diyos ang mga hangganan ng lupain. Itinulak niya sila palabas. Nakaka-relate ka ba at nakakatanda? Ang dapat sana'y gawin ni Adan ang mga bakod sa paligid ng hardin na hindi niya kayang protektahan, ngunit pinrotektahan ni Abraham ang hangganang iyon. Exodo, pasensya na, sinasabi sa atin ng Genesis, Kabanata 15, Kabanata 15 at 16 na sinasabi ng Diyos mula sa ilog na ito hanggang sa ilog ng Ehipto, mula sa ilog Euphrates. Hanggang sa ilog ng Ehipto ang lupain na ibibigay ko sa iyo. Kaya itinaboy ni Abraham ang mga kaaway ni ito, hindi lamang upang iligtas ang kanyang pamangkin na si Lot, kundi upang protektahan ang mga hangganan ng kaloob ng Diyos at ng pagpapala ng Diyos. At pagkatapos noon, matapos makuha ang lupang ibinigay sa kanya ng Diyos, siya ay babalik, na pagtagumpayan niya ang mga pagsubok at ang tukso ng hari ng Sodoma. Itinulak niya siya palabas at dumiretso siya kay Melkisedek. Naglabas si Melkisedek ng tinapay at alak. Alpombran may sinsim, tinapay at anak, at tanging ang mga nagtagumpay sa tukso sa hari ni Sodoma, ang tukso ng Ahas, ang makakalapit sa isa na nagbibigay sa atin ng tinapay at alak. At nang salubungin siya ni Abraham, dala ang tinapay at alak, ano ang ginawa niya? Ibinigay niya sa kanya ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam. At sinasabi sa atin ng Hebreyo Kabanata 7, versikulo 4 at ng mga sumunod. Tungkol sa pangyayaring ito, noong ibinigay ni Abraham kay Melkisedek ang ikasampung bahagi, at pinagpala ni Melkisedek si Abraham. Kaya't dumako tayo sa siping iyan. Ngayon, masdan ninyo kung gaano kagaling ang lalaking ito. Para kanino si Abraham ang patriarka, binabasa ko ang talata 4. Nagbigay na ang ikasampung bahagi ng mga napiling bagay na nasamsam. At yaong mga anak ni Levi na tumanggap ng katungkulan sa pagkasaserdote ay mayroong utos sa kautusan na kumuha ng ikasampung bahagi mula sa bayan, sa makatuwid nga mula sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagmula kay Abraham. Sa susunod na bahagi ng kabanatang ito, ipapaliwanag niya ang ibig sabihin nito. Kung hindi mo pa naintindihan, pero hindi na ako mag-ukol ng masyadong maraming oras dyan. Ngunit ang taong hindi nasusukat ang talaangkanan mula sa kanila ay kumuha ng ikasampung bahagi mula kay Abraham at pinagpala ang taong may mga pangako. Ngunit walang pagtatalo, ang mas mababa ay pinagpapala ng mas mataas. Kaya ayon sa siping ito, sino ang mas dakila kaysa kanino? Si Melkisedek ay mas dakila kaysa kay Abraham, hindi ba? At saka, sino ang nauna? Kapag sinasabing si Jesus ay nasa pagkakasunod-sunod ng Melkisedek. At saka sinasabi nito na siya ay isa pang mataas na saserdote. Tandaan na, sinasabi nito siya ay isa pang mataas na saserdote sa orden ni Melkisedek. Siya ay isa pang mataas na pare. Ano ang ibig sabihin niyan? Isa pang mataas na saserdote. Mga versikulo 11 to 19. Ngayon, kung ang kasakdalan ay sa pamamagitan ng pagkasaserdoteng Levita, sapagkat batay dito, tinanggap ng mga tao ang kautusan? Ano pa ang pangangailangan na lumitaw ang ibang pari ayon sa orden ni Melkisedek at hindi italaga ayon sa orden ni Aaron? Sapagkat kapag ang pagkasaserdote ay binago dahil sa pangangailangan, nagkakaroon din ng pagbabago sa kautusan. Nakuha mo ba yan? Nagkaroon ng pagbabago sa pagkasaserdote dito.
Alam nato na ang pagkasaserdote ayon sa orden ni Aaron ay nasira na at nawasak na at kinanglan doon ng dabo. Upang magkaroon ng isang bagong hanay ng mga pari, sinasabi nito, kailangan ng isang bagong hanay ng kautusan. At bago ito, binanggit niya, kung gusto mong matuto tungkol kay Melchizedek, kailangan hindi ka maging mga sanggol o kaya hindi paganap na kabataan. Ngunit kailangan mong maging ganap na nasa hustong gulang, hindi na kailangan uminom ng gatas, kundi makakainan ng matigas na pagkain. At pagkatapos, aniya, hindi lamang ang pagsunod sa mga prinsipyo ni Heso Kristo, kundi ang salita ng katuwiran. Ito ay nasa Hebreyo Kabanata 5, mga talata 11 hanggang 14 at nagpapatuloy sa Kabanata 6, hindi tinatanggihan si Jesus. Pero ang sinasabi niya, huwag na huwag kayong maniwala kay Jesus sa elementarya. Manampalataya kay Jesus at sundan siya sa pamamagitan ng pagtingin kung sino talaga siya sa mas mataas at mas mataas na antas. Sino ba talaga si Jesus? Sinasabi ng may akda ng mga Hebreyo, si Jesus ay hindi lamang kung ano ang iniisip mo. Hindi lamang isang anak ng Diyos na bumaba sa mundong ito sa pisikal na anyo. Si Jesus, gayang sabi ni Apostol Juan, ang salita mula pa sa pasimula na siyang lumikha. Tingnan mo siya sa orihinal na anyo, kung sino siya, kung sino talaga siya talaga kayo. Kaya, si Jesus sa pasimula laban kay Jesus nga dumating sa merkado. Sa laman, siya mismo ang nagtakda ng 2 utos dito. Sa pagpapatuloy, versikulo 12, versikulo 13, sapagkat ang taong tinutukoy ng mga bagay na ito ay kabilang sa ibang tribo na siyang wala pang nag-alay ng sarili sa altar. Si Jesus ay nagmula sa angkan ni Juda, tama ba? Hindi kay Levi. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa lahi ni Juda, isang lipi na hindi binanggit ni Moises tungkol sa mga pari. At mas malinaw pa ito, kung may ibang pari na lilitaw na katulad ni Melchizedek, sino ang naging pari? Hindi batay sa iya, isang batas ng pisikal na pangangailangan, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi masisira. Kaya siya ay naging pari, hindi ayon sa talaangkanan o pisikal na batas o mga kinakailangan, kundi ayon sa kapangyarihan ng buhay na hindi masisira. Sapagkat pinatotohanan niya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sa isang banda, ang naunang utos ay pinawalang bisa dahil sa kahinaan at kawalang pakinabang nito. Sapagkat walang anumang bagay na ginawang perpekto ng kautusan. At sa kabilang banda, mayroong pagpasok ng isang mas mabuting pag-asa na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. Alin ang gusto mo? Kaya't naway matanggap din naton ang kapangyarihan ng isang buhay na hindi masisira. Una, si Hesukristo ay hindi isang mataas na saserdote mula sa lahi ni Aaron, kundi isa pang mataas na saserdote mula sa tribo ni Huda. Nabasa namin yun. Pangalawa, si Hesukristo ay isa pang mataas na saserdote ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi masisira. At iyan ang kinakailangan upang maging mataas na saserdote ayon sa orden ni Melchizedek. At naniniwala akong iyan ang nais ipamana sa atin ni Jesus. Ayan ang kailangan natang manahin mula kay Hesukristo. Mayroon ka ba nito? Nandiyan ka ba? Wala ka pa ba niyan? Hindi mo alam? Sa panahon ngayon,
May mga bagay ka na bang nakakalimutan? Nakalimutan? Tingnan mo, Jesus. Muli, sa tingin ko ay nakakalito ito para sa imo. Ngunit para mas lalo ka pang malito, isang hakbang pasulong. Pinag-usapan natin ang talaang kanan ni Hesukristo. Saan natin mahahanap ang kalangkanan ni Jesus? Mateo Kabanata 1, Lucas Kabanata 3. Tama ba? At sinasabi namin kailangan naming mapunta sa talangkanan ni Hesukristo. Talaga bang may talangkanan si Jesus? Kabanata 7, versikulo 1. Sapagkat itong si Melkisedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham nang ito'y pabalik na galing sa pagpatay sa mga hari, at siya'y binasbasan, na siyang binahaginan din ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat ng samsam, una sa lahat, ayon sa kanyang pangalan, hari ng katuwiran, at saka hari rin naman ng Salem, na ang ibig sabihin ay hari ng kapayapaan. Talata 3. Walang ama, walang ina, walang talangkanan, walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay, kundi naging katulad ng anak ng Diyos, siya'y nanatiling saserdote magpakailanman. Sino ang tinutukoy niya? Melkisedek? Pero sinasabi niya tulad ng anak ng Diyos, anak ng tao, Jesus. Kaya may talangkangan ba si Jesus o wala? Nakuha kita. Sabi mo, oo, nasa problema ka. Sabi mo, hindi, nasa problema ka. Kita mo, kaya nga magkaiba ang dalawang mga utos, dalawang magkaibang antas ng pag-unawa kay Jesus. Nang siya'y bubaba sa laman, naunawaan natin siya bilang si Jesus na naparito sa laman na nagmula sa talangkanan. At ang gawain ng pagtubos ay dumanan din sa talangkangang iyon. Gayunpaman, may isa pang antas, isa pang aspetong pag-unawa sa kanya, ang isa na walang talangkanan. Bakit? Dahil hindi siya anak ni Jose, hindi siya anak ni Maria, siya ay anak ng Diyos. Ang tanging bagay na nagpapahintulot sa atin na magpatuloy o maging katulad niya ay kapag natanggap natin ang kapangyarihang iyon, ng isang buhay na hindi masisira, hindi ng binhi o dugo ng tao. Sino ang naging ganito? Hindi batay sa batas ng pisikal na pangangailangan, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi masisira. Ang kapangyarihan ng isang buhay na hindi masisira ay nagbibigay diin sa pagka-Diyos ni Jesus. Kung paanong si Melkisedek ay walang ama at ina, si Jesus ay hindi ipinaglihi sa pamamagitan ng natural na relasyon sa pagitan ng isang lalaki at ng kanyang asawa. Siya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at naging ang salitang nagkatawang tao. At sa makatuwid, kung nais nating maging mga anak ni Jesus, mga anak ng Diyos, kailangan din nating tanggapin ito. Kailangan nating ipaglihi sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kailangan nating tanggapin ang banal na espiritong iyon. Kailangan nating matanggap ang kapangyarihang iyon ng isang buhay na hindi masisira. At iyon ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bilang konklusyon, binuksan ni Jesus para sa aton ang isang bagong orden ng mga pare, ang orden ni Melkisedek. Naroon iyon, pero binuksan niya ito para magawa rin naton umila sa likuran nila, maging nasa pagkakasunod-sunod. Kailangan nating maging mga spiritual na pari ayon sa orden ni Melkisedek at tanggapin ang pagpapala ng pagtupad sa hindi nagawa ni Adan at kumain mula sa puno ng buhay. Amen? Kaya naman, una sa lahat, kailangan nating lumapit ng may kumpiyansa sa tronong biyaya. Ibigay natin ang lahat ng atong pagsisikap sa paglapit sa trono ng biyaya. Tronong biyaya. Amen. Ang pagiging narito,
Kayong mga narito kayo, hindi dahil sa mas mababa kayo kaysa sa mga wala. Nandito ka, hindi dahil wala kang ibang magawa. Nandito ka, hindi dahil may sobra, dagdag na oras o pera ka. Ngunit narito ka, naniniwala ako, dahil hinahangad mong mapalapit sa trono ng biyaya. Amen? At sa bawat oras na pumupunta tayo sa simbahan, sa bawat oras na pumupunta tayo upang sumamba, naniniwala ako na mas ilalapit ka ng Diyos, mas ilalapit ka niya. Gayang sinasabi sa Deuteronomio, Kabanata 4, versikulo 7, sa tuwing ikaw ay mananalangin, ang Diyos ay lalapit sa iyo, at ikaw ay magiging mas malapit sa trono ng biyaya. Kaya naman, lumapit tayo sa versikulo 16. Nang may pagtitiwala sa trono ng biyaya. Nang may kumpiyansa, naniniwalang nariyan siya, naniniwalang nakikinig siya sa iyong mga panalangin, naniniwalang sasagutin niya ang ating mga panalangin ayon sa kanyang mabubuting pamamaraan. Pangalawa, dapat tayong mag-alay ng isang buhay na hain na nakalulugod sa Diyos. Sa tuwing tayo nanalangin sa Kanya, lumalapit tayo upang sumamba. Tanungin nato ng aton mga sarili, nagdala ba ako? Tayo mismo ang mga handog. Naghahandog ba akong isang buhay na hain na nakalulugod sa Diyos? Mga taga-Roma, Kabanata 12, mga talata 1-2. Sa versikulo 2, sinasabi nito, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos na siyang mabuti at kaayaya at ganap. Sa versikulo 1, hangyo nako, mga igsuon, tungod sa kaluyoy sa Dios, itugyan ang inyong lawas isip buhing sakripisyo, balaan ug makapahimuot kaniya nga mao ang inyong espirituahonong pagsimba. Awit 50:14. At gayon din sa versikulo 23. Panghuli, kailangan natong hanapon ang nawawalak upang tayo ay maging mga pari, mga espiritual na pari, sa huling panahon, ang mga maharlikang pari, gaya ng sabi ni Pedro, dapat nating hanapon ang mga nawawala. Si Jesus ang mataas na saserdote na naparito sa lupa upang hanapin ang mga nawawala. Isa iyan sa mga bagay na nais gawin ng Diyos. Iyan ang kasaysayan ng pagtubos. Maghanap sa nawawa niya. Ang paghahanap sa nawawalang si Adan. At naniniwala ako na sa pamamagitan ng gawain misyon, sa pamamagitan ng gawain ebanghelismo, lahat ng miyembro ng ating simbahan ay nakikilahok sa paghahanap ng nawawalang gawain. Juan 6:32, sinabi ni Jesus, ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na ang lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong mawala ang anuman. Pero itaas mo lang yan sa huling bagay. Ito ang saloobin at pag-iisip ng tunay na pari. Mateo 9:13. Lapaw ug sabta ang kahulugan niini. Kaluyoy ang akong gusto, dili sakripisyo. Kay wala ko miyanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasala. Mianhi siya aron tawagon ang mga makasalanan. Marcos 2:17. Pagkadumog ni Hesus, miingon siya, ang mga himsog wala magkinahanglan og doktor. Ngunit, ang mga may sakit, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kaya't nawa, ang simbahan ng Sion ay maging simbahan ng isang simbahang pangsaserdote ayon sa orden ni Melkisedek. Naway mailapit natin ang hari sa kanila at sa makatuwid, kapayapaan, at ang kapayapaan ay sumakanilang mga tao. Naway ang mga taong ating ipinagdarasal, ang mga taong ating mangaral, tayo makikibahagi. Naway matagpuan nila ang tunay na kapayapaan sa kanila. At posible iyon. Hindi dahil mahusay kang magsalita, hindi dahil mukhang mapayapa ka. Ito ay dahil ibibigay sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan ng buhay na hindi masisira sa pamamagitan ng salita. Naway matanggap natin ang regalong iyan. Amen? Manalangin tayo.
Mahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng panahong ito upang pag-isipan si Jesus, ang ating walang hanggan mataas na saserdote. Dahil kasama ka namin, Ama, hindi kami kailangang mabahala. Hindi natin kailangang manginig sa takot. Hindi tayo dapat mag-alala. Ikaw ang aming sandigan. Naniniwala kami na ibinibigay mo ang kaloob na buhay na hindi masisira sa bawat miyembro ng Simbahang Zion. Bawat miyembro na naghangad na matanggap ang salitang ito. Kaya Ama, sana'y hayaan mo kaming magkaroon yan. Kaloob, ang binhing iyon, ang kapangyarihang nasa atin upang saan man tayo magpunta, anuman ang ating gawin, ikaw ay kasama natin. At ang kapayapaang iyon, ang shalom na iyon ay ipagkaloob sa atin. Ama namin, Hari ng kapayapaan, bantayan mo po ang iyong bayan. Pakinggan mo po ang mga iyak ng imong mga anak at naway mapasa kanila ang imong kapayapaan. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.